Bitayin na rin daw ang mga Chinese para quits. Kutsero. Oy, by the way, don't quote me on that, ha. Ano yan? Ano lang yan? Clickbait lang yan. Iba yung totoong sinabi. Huwag kayong mag-alala, hindi yung sinabi ko. Okay, ano bang naganap dito, mga kutsero? Ito kasi yung sinabi ni Congressman Barbers kanina. Kasi di ba nitong nakaraan, meron 2 Pilipino na binitay sa China. Ito yung mga drug traffickers na Pilipino na binitay sa China. Matagal na yung kaso na yun, 2013 pa yun, and then, wala. Nakiusap yung gobyerno, simula 2013 up to present, 10 years later, wala nangyari, binitay lalo. So, binitay. So, ito ngayon ang sinabi ni Congressman Barbers. Ang sabi niya, Pinoy binibitay sa China. Mag-umpisa na rin tayo ng bitay dito. Para ba-quits yan, Congressman? Joke lang yan. Ay, nako. Ito kasi sinabi niya kanina. House Committee on Dangerous Drugs Chairperson in Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers called for the reimposition of the death penalty. In fairness kay Congressman Barbers, patagal na talaga niya pinupush to kahit nung wala pa tong nangyari na to sa China. Matagal na talaga. Silang dalawa ni Bato de la Rosa at ni Bongo. Silang tatlo. Matagal na lang pinopropose tong ibalik yung death penalty. So, called for the reimposition of the death penalty in the country following the execution of 2 Filipinos in China. Sabi niya, while we condemn in no uncertain terms any and all illegal drug activities, we urge the 2 houses of Congress to take a serious look at the reimposition of the death penalty, most especially on drug-related offenses. Agree ako dyan. Sa totoo lang, alam nyo, mga kutsero, matagal ko na rin iniintay na ma-reimpose ang death penalty, lalong-lalo na sa heinous crimes at drug-related offenses. So agree po ako dito kay Congressman Barbers. Our kababayans convicted in foreign lands for drug trafficking are almost always executed, while we extend kid gloves treatment, if not VIP treatment, to foreigners, especially Chinese nationals, who are apprehended and convicted of the same offenses here. There should be a similar punishment imposed on these foreign nationals as well as Filipinos who introduce drugs into the country. Alam niyo mga kutsero, isa pa pong dahilan kung ba't agree ako dito. Hindi, mamaya na, tapusin mo natin itong binabasa ko. If other countries treat illegal drugs as a threat to their citizenry and the whole of society, why are we so soft in treating this menace in our own territory? Yan. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kutsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna mga kutsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code, the Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan mga kutsero, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. Alam niyo mga kutsero, ito babalik lang sa punto ko kanina. Ito ho kasi mga kutsero, no? Ito pong ating Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mahigpit yan, sobrang higpit yan. At marami po nahuhuli dyan. Pero mga kutsero, ang mahirap po kasi dito sa ating justice system. Or hindi sa justice system yung batas na meron tayo. Ni-repeal kasi. Ni-repeal yung death penalty. Pero dati meron yan. At ang unang naging niyan,
Ang unang naging na at least drug related, no. Ito si Lim Seng. Yan. Nung panahon to ni Apo Lakay. Under the Marcos regime, drug trafficking was punishable by firing squad. Notorious Chinese drug lord Lim Seng was the first to be executed using this method. So, ito yung kauna-unahang drug trafficker na na-execute sa Pilipinas. So, I'm not against it. Hindi ako kontra dyan sa death penalty sa mga, lalo na sa drug-related crimes. At lalo na kapag ikaw ay ikaw yung pinuno ng drug syndicate. Ayan, mga ganyan. Mga deserve nyo na talagang bitayin yan. Kasi alam nyo, hindi titigil ang drug sa Pilipinas hanggat buhay ang sindikato. Hanggat buhay ang ulo, hindi titigil. Hanggat buhay ang ulo. Tingnan nyo, yung mga drug lord na nasa bilibid. Diba? Kaya lang naman na tawag dito, na absuelto yung dalawang kaso ni De Lima, tsaka ito napagbigyan siya ng bail dahil humina yung kaso. Pero it doesn't change the fact, mga kakotsero, na totoo yung illegal drug trade sa loob ng bilibid. Totoo yun. Matagal na rin yung problema yan. Actually, kung may death penalty nga ngayon, malamang sa malamang, yung mga drug lord sa bilibid, matagal na nabitay. Diba? So, hindi ho titigil ang drug trade sa Pilipinas kung hindi mapipigilan yung mga drug lord na nasa loob ng bilibid at nasa labas ng bilibid. There should be an effective deterrent. Alam niyo mga kotsero kung bakit? Kasi wala silang takot Kahit mahuli sila, VIP naman sila sa loob. Nung ngayon, kung mahuli sila at makonvict sila, tuloy lang naman ang negosyo. Walang interruption. Diba? So, mas maganda talaga na ibalik yung death penalty dyan. At sinabi nga dito ni Congressman Barbers na yung mga Chinese nationals, apparently, sila ang may as far as foreigners are concerned, sila ang nagtatraffic ng drugs sa Pilipinas. Which makes me think, mga kotsero, hindi kaya sinasadya ng China na pahinain ang Pilipinas sa pamamagitan ng drugs? Kasi ginawa sa kanila yun sa Opium Wars. So baka natutunan nila yung strategy, pwede palang strategy ito. Gawin din natin sa ibang bansa. Sa US, gamitin natin fentanyl. Sa Pilipinas, gamitin natin shabu. So baka ganun. Hindi natin alam. Pero it could be, di ba? Wala namang sinasanto ang China Sarili nga ng citizens, pinapatay nila, hina-harvest yung organs Anyway, sabi pa ni Congressman Barbers, it seems that we have accepted all the exports from China, from pogos to illegal gambling and kidnapping syndicates, sleeper cells, illegal drugs, and what have you. Just go. It is obvious that we have become the dumping ground of the scum in their society. Yet we seem to be oblivious to what they are doing to our country. Our eyes seem to be wide shut. Eyes wide shut. Ayaw talaga makita, di ba? Totoo ba 'tong sinabi na to ni Congressman Barbers as far as the illegal drugs is concerned? Kasi yun naman ang topic na pinag-usapan, illegal drugs. 2012, sa isang pag-aaral na ginawa ng PIDEA, 2012 pa ho ito, PIDEA, Philippine Drug Situation noong 2012. Ano hong sinabi nila tungkol sa Chinese? Chinese, Filipino, Chinese drug syndicates. Anong sinabi nila? The Chinese, Filipino, Chinese drug syndicates dominate the country's illegal drug trade. Chinese at Filipino Chinese. Sila ang nangunguna sa pagbebenta ng illegal na droga dito sa Pilipinas. By undertaking bulk smuggling and manufacturing of illegal drugs, bulk smuggling and manufacturing activities ensure
that abundant supply of illegal drugs are in the market. Usually, their activities are largely concentrated within their group, with the inclusion of a very few and well-selected locals. Further, Filipino Chinese drug groups are also responsible for the establishment of clandestine laboratories and illegal chemical warehouses in the country. So mukhang merong pinanggagalingan nga itong sinasabi ni Congressman Barbers. Ano pa ang ebidensya natin yan? 2016. December 16, 2016. Ayan. Balita ng Reuters. Meth gangs of China play star role in the Philippines drug crisis. Ang shabu na nanggagaling daw sa China ang pinakamalaki. At sila ang pinakasikat. Star role eh. O diba? Star role, sikat. Pagdating sa illegal drugs dito sa bansa. Ay, Diyos ko, patay yung mga pro-China dyan. Good luck. Anong sinabi? Okay, wait lang. Puntahan natin yung punto na sinabi ng PIDEA. Ayan. The arrest of Hong, who has pleaded not guilty, added to the ranks of Chinese nationals seized in the Philippines on narcotics charges. Of 77 foreign nationals arrested for meth-related drug offenses between January 2015 and August 2016, nearly 2/3 were Chinese and almost a quarter were Taiwanese or Hong Kong residents, according to the PIDEA. Known in the trade as cooks and chemists, meth production experts are flown into the Philippines from Greater China by drug syndicates to work at labs like the one at Mount Arayat. China isn't the only source of meth expertise. It is also the biggest source of the meth and of precursor chemicals used to produce the synthetic drugs. Saan nila galing? Pati ingredients. Sa kanila galing yung tagaluto, sa kanila pa galing yung ingredients. Ini-smuggle sa Pilipinas. Ang sabi ng PIDEA spokesperson nung panahon na yon, 2016, it is safe to say that the majority of the meth we have comes from China. Ay, may numero pa nga yan dito eh. Sana yun? May table yan eh. Sana yung table? Ayan. Cooks and chemists. Simula January 1, 2015 hanggang August 12, 2016. Pinakamaraming na aresto na cook at chemist para sa drugs. Para sa shabu. China, 49. Taiwan, 13. Hong Kong, 5. Ang dami nila, guys. 2016 to, ha? Ito pa. DOJ secures conviction against Chinese illegal drug trader. Mukhang talaga sila, mga kutsero. Sila talaga. Sila talaga ang nagpapasok ng droga sa bansa. Mukhang sila talaga. On March 23, 2018, police authorities filed a complaint before the DOJ against Shi Jianjia, who was arrested in a buy-bust operation in front of Wilcon Depot in Chino Roses in Makati. Ngayon, nahulihan siya, may 2,815 grams ng methamphetamine. Halos 2 kilo, ah. Laki, ah. Halos 2 kilo. Okay, ano daw nangyari? Di na-convict siya. Convicted siya ngayon. Senior State Prosecutor Juan Pedro C. Navera, Assistant State Prosecutor Josie Cristina Dugay, and State Prosecutor Ethel Rhea G. Suril successfully prosecuted the case which led to the conviction of Jianjia. So, convicted na yan. Chinese national ulit. Ito pa. Philippine Police 2021 kills 4 Chinese nationals in shabu sting. Chinese na naman. Ay, saan to? Sa Region 4. They were known distributors of illegal drugs in Luzon, particularly in Metro Manila, Central Luzon, and Region 4. Among those killed was Chinese national Xu Yuhua, 50. Tapos Gao Manju, Hong Jianxie, Eddie Tan, all from Fujian, China. 2021 na to.
So, pati yung panahon pala ni Digong. 2021 na to eh. Pati panahon pala ni Digong, mga kotsero, talamak pa rin ng drugs na galing ng China. So, hindi lang pala pogo pumasok. Hindi lang pala kidnapper. Mga drug pusher. Oh my God. Ito pa. Philippine agents arrest suspected Chinese drug kingpin. Uy, kingpin na to, mga kotsero. September 3, 2022. Si Presidente Marcos na to. Huli. 1.1 billion pesos. 160 kilos ang nahuli. Chinese din. Suspected Chinese drug kingpin. Anong pangalan niya? May pangalan ba siya dito? Ayan. He identified the suspects as 32-year-old Tianzhu Liu from Fujian in China. Fujian province na naman. And Melissa Villanueva, 37-year-old Filipina. Pak. Chinese na naman. Ito, pinaka-latest. Philippine police seize large stash of drugs in tea bags. Nasa ano naman to? Tsaa. Good luck na makakabili ng tsaa. Paglagay mo sa mainit na tubig, high ka na. Pwede ba yun doon? Hindi ko alam. Pero baka ganun ang mangyari. Anyway, Philippine police seized more than 500 kilos of suspected methamphetamine concealed in tea bags Wednesday and arrested the suspected Chinese drug dealer in a northern mountain resort city sa Baguio. 4 billion pesos, mga kotsero. Kailan to? March 29, 2023. 4 billion pesos, guys. Yan. A drug syndicate apparently hid the suspected drugs, locally known as Shabu, in Baguio, a popular tourism destination known for its mountain scenery and pine trees, and not in Metropolitan Manila, due to an ongoing anti-drugs crackdown in the capital region, sabi ni Benher Abalos. So, tinago talaga nila sa Baguio. Tapos, may nahuli pa rin. So, apparently, mga kotsero, tama yung sinabi ni Congressman Barbers. Marami tayong Chinese na nahuhuli na related sa drugs, illegal drugs. At anong ginagawa natin dyan? Di kinukulong. Tapos, pag kinulong, di ano, diba? Pag kinulong, di ano siya, di wala, special. Wala nakakulong lang siya dyan Pero ito yung drug trade niya, tuloy-tuloy lang kasi buhay pa kasi siya. Buhay pa kasi. So kung gusto talaga natin, kung seryoso talaga ang ating gobyerno, lalo na sa ating kongreso na matigil ang illegal drugs sa bansa, umpisahan nyo sa batas. Diba? Agree ako dito kay kay secretary. Hindi na ba siya secretary? Kay Congressman Barbers. Dapat na talagang gumawa ng batas para i-revive ang death penalty sa Pilipinas. If not for anything else, mga kotsero, isipin naman natin yung mga anak natin. Diba? Yung mga anak natin, mga kotsero, isipin naman natin sila. Anong klaseng Pilipinas ang sasalubong sa kanila pag punong-puno na drug pusher tong bansa. Diba? So, ganito lang po muna tayo sa video na ito, mga kotsero. Please don't forget to subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel and pakifollow na pa tayo sa ating Facebook page para lagi kayo updated sa mga ganap dito sa ating channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you and see you next time. Bye!